But mom, sinubukang magreklamo ni Dina pero kaagad na pinutol ng kanyang ina ang gusto niyang sabihin. Nag-uusap sila tungkol sa arranged marriage sa pagitan ni Dina at ng anak ng kaibigan ng kanyang ina. No buts, Di. Do this for our family. Wala ka na naitulong sa pamilyang to, kaya might as well na ipatali na kita sa anak ng kaibigan ko sa Vegas. Madiing sabi ng kanyang ina. And besides, I already gave you your 27 years of freedom. Now it's time for you to tie a knot. Palihim na nagngit-ngit ang ngipin ni Dina dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Dina. Mom, no! I'm your daughter, not your pet na gagawin kung anong gusto mong iutos. Mariin na aniya. I will be free whenever I want. This is my life. Diana, her mother, gritted her teeth in anger. Don't be stubborn, you ungrateful child. 27 years is enough. She shouted. Ganyan ba ang natutunan mo sa mga walang modong mo mga kaibigan? Gosh, you're being stupid, irresponsible, stubborn and useless. Your friends are a bad influence on you, especially those two jerks, Lux and Survey. Mariing ipinikit ni Dina ang kanyang mga mata. Kinalma niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang sigawan at sabihan ng masama ang kanyang ina, ngunit sobra na ito. Mom, shut up! Don't talk to my friends like that! Halos tumaas na ang boses ni Dina. Irritation is building up inside her. Isa na lang, paniguradong sasabog na siya. Friends? No, they're not your friends. You don't need friends like them. They are a bad influence on you. Dinuro siya ng kanyang ina. Kinagat ni Dina ang kanyang pang-ibabang labi para pigilan ang iritasyon. How can her mother say that her friends are bad influence to her? Gayong ang ina naman niya, ang mismong masamang impluwensya sa kanya. I'm doing this for your father and for the company, okay? Nanggigigil na wika ni Diana. Nang marinig ni Dina ang salitang father, kaagad siyang natahimik. That caught her off guard. Ang kanyang ama ay may karamdaman at ang kanilang kumpanya naman ay unti-unti nang nalulugi. Diana massaged the bridge of her nose then spoke. Enough with this, Di. Fix your things then we'll go. Tinalikuran ng ginang ang anak. Hindi pa man nakakalayo ang ginang, narinig ni Dina ang bulong nito. Such a hard-head brat. I wish I didn't even have her. I could have just aborted her when she's still in my womb. Bawat salita na kanyang narinig mula sa kanyang ina ay nakakaramdam siya ng hapdi sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Dina. Be strong, Dina. Ignore those painful words that your family always says to you. They didn't mean it. Who am I kidding? They all mean it. Her family hates her. Anak siya sa labas. She's not a real Montesilio. Isa lamang siyang produkto ng panggagahasa. Just like what her aunts and cousins always say. She's a fake, dirty, and self-proclaimed Montesilio. Dina is still lucky because even if almost the whole clan hates her, she still has her grandparents, her three cousins, June, Peo, and Francis, her father, Vaughn, Diana's husband, who loves her. Kahit na hindi siya nito kadugo, tinuturing pa rin niya ito bilang isang anak. Her father, Vaughn, can't produce a child, kaya wala siyang half-sister or half-brother. Sila lamang ang may pakialam at nagmamahal sa kanya, and she appreciates it. Hindi niya namalayang may isang butil na pala ng luha ang nakawala sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at tinignan ng basang kamay. People like them are not worthy of my tears. Such a wonderful family. Almost all the Montesilio clan hates me. Walang buhay na aniya. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang sundin ng kanyang ina. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Kaagad siyang umakyat upang magtungo sa kanyang kwarto. Akmang pipihitin na sana niya ang doorknob nang makarinig siya ng malalakas na ubo na nanggagaling sa kwarto ng kanyang ama. Dina didn't waste any seconds. She instantly walks toward her father's room and she saw him facing his laptop while coughing. Di na panic.
Kaagad siyang lumapit dito at hinaplos ang likod ng ama. Kinuha niya ang pitsil at baso na nakapatong sa lamesa, saka nagsalin. Ibinigay niya iyon kay Von at ipinagpatuloy ang paghaplos sa likuran nito. "How are you, Papa? May masakit po ba sa'yo?" Nag-aalalang tanong nito. Naawa siya sa kalagayan ng ama. Kung pwede lang ay mailipat sa kanyang sakit ng ama. Umiling si Von. "I'm fine, Hayes," her father answered. "Papa, I already told you to stop working. Ako nang bahala sa kumpanya." Dina gave her father a frown and a glare. "Hayes, I can't do that. Unti-unti nang lumulubog ang ating kumpanya dahil sa gastusin para sa gamot ko. And you have your job as a pediatric. You always taking care of me, kaya palagi ka rin pagod. Tapos, idadagdag ko pa sa iyo itong kumpanya." Dex shook his head. "I won't do that." Hinaplos ni Dina ang buhok ng kanyang ama. "Papa naman, I can take care of myself. Ako nang bahala sa lahat, okay? Just take care of yourself." She planted a soft kiss on her father's forehead. Unti-unting inalalayan ni Dina ang kanyang ama para mahiga. "Yan, ganyan. Rest." Hindi mapigilan ni Von na mapangiti dahil sa kinikilos ng kanyang anak. Napakaswerte niya talaga kahit hindi sa kanya ito nanggaling. Si Dina ay isang regalo mula sa Diyos. Von heaved a deep and long sigh. "If only there's another solution para hindi ka na mahirapan ng ganito." Aniya sa malungkot na boses. Dina hugged her father. "There's a way, Pa. I need to marry Mom's best friend's son." As she said those words, tears rolled down to her cheeks once again. Bago pa man ito makita ng kanyang ama, kagad niya itong pinunasan at ngumiti na parang wala lang. Kagad siyang tinignan ni Von at binigyan siya ng marahas na iling. "No, I won't let you marry someone you don't love. Love is one of the most important things that exists in this world." Pinutol ni Dina ang sinabi ng ama sa pamamagitan ng paghaplos sa mukha nito. "I love you, Papa. I'm doing this because I love you. She kissed her father's forehead. "Pa, this is the only way. I'll just marry him, then they will help us in exchange. Aahon muli ang kumpanya natin at mapapagamot namin yung sakit mo." Dina gave her father a small smile. "Pero anak, how about your happiness?" Nag-aalalang tanong ni Von. Iniwas ni Dina ang kanyang mata bago sinabing, "I'll be happy if our company is stable again and you'll be healed up. Yun ang magpapasaya sa akin, Papa." Muling umiling si Von at nagngit-ngit ang kanyang ngipin sa inis. "No, you should find your happiness, Iha. Find a man who will love you unconditionally." Napabuntong hininga si Dina. "Unconditionally? Papa, out of billions of men in this world, only 0.9% is like you. A man that will love and treat his family like luxurious gems. In short, a man like you is hard to find. And I already said yes, and I can do anything about it." Pagsisunungaling pa niya. Hindi siya pumayag. Napilitan lang siya. "What the? Why did you say yes?" Gulat na sigaw ng kanyang ama. "Para sa'yo at para sa atin din to, Pa." Sagot ni Dina. Mariing ipinikit ni Von ang kanyang mga mata. "Dahil ba ito sa mama mo?" Seryoso niyang tanong. Yeah, kind of. But I still said yes because I know it will be good for you." Napangiwi si Dina. "I hope." Bulong niya. Umiling si Von. "How about?" Pinutol ni Dina ang sasabihin niya. "Pa, don't mind me. I'm fine. Just rest, okay? I still need to fix my clothes dahil mamaya ang lipad namin ni Mom patungo sa Las Vegas." Inayos ni Dina ang kumot ng kanyang ama at muli siyang humalik sa noo ni Von. "I'll miss you, Papa." "I'll miss you too, sweetie. Take care of yourself," Von answered. Dina smiled warmly at him. Naglakad patungo sa pintuan dalaga. Hindi pa man siya nakakalabas
ay muli siyang tinawag ng ama. Kaya kaagad siyang lumingon nang may matamis na ngiti sa labi. Just call Papa if something bad happens. Pangako, pupuntahan kita agad. What Von said touched Dina's heart. Dina gave her father a flying kiss before heading out of the room. Huminga siya ng malalim at nagtungo na sa kanyang kwarto para makapag-ayos na ng gamit niya dahil paniguradong bubungangaan na naman siya ng kanyang ina kapag hindi pa rin siya nakakapag-ayos. Dina, together with her mother, and butler Eugene, arrived at Las Vegas at 9:54 in the evening. Kaagad silang nagtungo sa hotel na binook ng kanilang butler. Pagod at antok na si Dina nang makarating sila sa Hartley Hotel na pag-aari ng pamilya ng kasintahan ng kanyang kaibigan na si Shera. Nang makapasok si Dina sa kanyang kwarto, kagad siyang nagdive sa kanyang kama. At kalaunay nakatulog din, dala na rin ng sobrang pagod. Naalimpungatan siya nang makarinig siya ng katok. Dahan-dahan siyang dumilat at muling napapikit nang tumama ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Pupungas-pungas siyang tumayo at nagtungo sa pinto. Humihikab niya itong binuksan at iniluwanon si Butler Eugene. Good morning po. Bakit po Kuya Eugene? May pinapasabi po ba si Mom? Tanong niya habang kinukusot nito ang kanyang mata. Good morning to Lady Hayes. Miss Diana would like to inform you that you have a lunch meeting with the Romano family at 12. So you should be ready at 11 sharp. Butler Eugene informed her. Tumangula lamang ang dalaga at nagpasalamat. Butler Eugene bowed his head. I shall take my leave, Lady Hayes. Nang makalis ang butler, isinara niya ang pinto at nagtungo sa bedside table kung saan nakapatong ang kanyang sling bag. Kinuha ang kanyang cellphone upang tignan ng oras. Napamura siya nang makitang 10:30 na. Kaagad niyang kinalkal ang kanyang malaking maleta at kinuha ang roba saka nagtungo sa banyo. After a few minutes, she's now staring at her reflection in the mirror. She's just wearing a simple white off-shoulder, above-the-knee dress, and a pair of white flat sandals. She didn't put any other makeups, just lip tint and face powder. Now, she's ready. Saktong 11:40 ay nakarating sila sa isang mamahaling restaurant. Dina started sweating bullets. Bigla siyang kinabahan dahil maraming mga katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Paano kung masamang taong maging asawa ko? Tanong niya sa sarili. With that questions in mind, Dina started to panic and turned pale. Men are scary, lalo na kung hindi mo pa ito gaano kakilala. Hindi mo alam kung anong maaari nilang gawin sa'yo. Dina just shook her head at hinanap ang kanyang ina. Kaagad siyang lumapit sa pwesto ng ina nang makita niya ito. May kasama itong isang babae na kaedaran lang din Diana. Maybe it's her friend. Sa isip-isip ni Dina. Ma, pagtawag nito ng pansin. Oh, my daughter is here! Tumayo si Ina at hinalikan ang pisngi ni Dina. Sabay bulong. Be a good daughter, Di. Obey me, okay? Gustuhin man ni Dina na umiling, ngunit wala siyang choice, kundi ang tumango. Her mother gave her a wide smile. Tumipat ang tingin ni Dina sa ginang na kaharap ng kanyang ina at binigyan ito ng isang ngiti bago marahang tumango. Hello ma'am, I'm Dina Hayes Montesilio. Nice to meet you. She introduced herself with a fake wide smile. The woman smiled back and it looks genuinely sweet. Kaagad siyang dinapuan ng konsensya dahil alam niyang totoo ang ngiting pinakita ng ginang. Paano nga ba ito nasabi ni Dina? She mastered all the fake acts because that's her talent. Hello to you too, Dina. Don't call me ma'am, just Tita Julie. Please join us. Iminwestra ng ginang ang kanyang kamay sa isang puan. Let's just wait for my son for a while. Oh, never mind. He's here. Napakurap ng 3 beses si Dina nang may isang lalaki ang hupo sa harapan niya. Tinignan siya ng lalaki. Good afternoon, Miss and Mrs. Montesilio. It's nice to finally meet my mom's friend. Umalingaw-ngaw sa tenga ni Dina ang boses ng lalaki. It was smooth pero puno ng otoridad
At napansin ni Dina na medyo magaspang din ang boses nito, katulad ng sa kanyang ina. Binigyan ni Dina ng malawak na ngiti ang binata. It's nice to meet you too, Iho. It would be great if you both introduce yourself so that you can finally know each other. Then we'll plan your upcoming wedding. Am I right, my daughter? Gustong humikad ni Dina at binigyan ng nababagot na tingin ng ina. Pero kabaliktaran ang ginawa niya. Pinalitan niya ang emosyon ng kanyang mukha. Pinagmukha niyang interesado siya sa lalaki at masayang tumango. Hi, I'm Dina Hayes Montesilio. Nice to finally meet you. Nagkunwaring excited at interesado si Dina. Sa pagiging mapagmasid ni Dina, napansin niyang napataim ang bagang na lalaki at palihim na napakuyom ang kamao sa gilid ng kanilang lamesa. I'm August Said Romano. Nice to meet you too. Biglang naging malamig ang boses nito, dahilan upang mamawis ng malamig si Dina. She smells something's gonna happen, and she hopes that it's just her imagination. A woman can hope. Sumapit ang araw ng kasal nila August at Dina. Inabot ng 1 buwan ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanyang ina, para ihanda ang kanilang ingranding kasal. Inaayos ni Diana ang buhok ni Dina, habang ang ina ni August, si July, ay nagme-makeup sa kanya. At si June, ang nakababatang kapatid ni August, ang nag-aayos ng kanyang wedding gown. Hindi nagabalang kumuha ng makeup artist sina Diana at July, pero kumuha sila ng assistant. Gusto ng dalawa na sila ang mismong mag-aayos kay Dina. Especially July. She's excited to be Dina's mother-in-law. Nang makaalis sandali ang mag-ina, ay panay ang tingin ni Dina sa refleksyon niya sa salamin. Nang tapikin ni June ang balikat niya, na ikinagulat niya. Yes? Kumukurap na aniya. Maliit nang ngumiti si June. Hey, pwede ka mag-back out kung gusto mo. Tutulungan kita. Don't get me wrong, okay? Gusto kita maging sister-in-law. Pero ayoko yung ideya na ikakasal ka sa kuya ko. Kilala ko siya. Demonyito yun. August is indeed a ruthless man and a demon. Sa kanilang free days 2 weeks ago, sinampal at hinila ng malakas ni August ang kanyang buhok habang abalang lahat sa pagtikim ng mga pagkain. He said he despised her and Dina is a gold digger. Pera lamang ang habol nito sa kanya. Masakit man, pero iyon ang totoo. She needs money for her father's operation, for their company, at para sa luho ng kanyang ina. Imbes na pumayag sa sinabi ni June, ngumiti lang si Dina at umiling sabay-sabing. No, magiging okay din ako, June. Kaya huwag kang mag-alala. Kakayanin ko to. Inabot ni Dina ang kamay ni June. Wala nang ibang nagawa si June, kundi tumango at niyakap ng mahigpit si Dina. Welcome to our family, Ate Hayes. Nanggigigil na kinurot ni Dina ang pisngi ni June. Both of them chuckled. Masaya pang nag-uusap ang dalawa habang nag-aayos nang biglang pumasok ang dalawang babae. Kaagad na tumili ang isa nang makita niya si Dina. Oh my gosh, Ate Dina, ikakasal ka na! Ngawa ng isang dalaga na may maikling buhok at porselanang balat. Shh, Alice, ang ingay mo. You never change. Natatuwang ani ni Dina. I can't believe this. Your mother's such a dimwit. Paano niya nasikmuraan ipakasal ka sa taong hindi mo kilala? Paghihimutok ng isang dalaga na may kulay pulang buhok. Nagkibit balikat na lamang si Dina sa narinig, sabay sabing, That's life, Aurora. Lumapit ang dalagang nagngangalang Alice kay Dina at niyakap siya ng mahigpit. Ate, I'll be honest with you Dina nodded while chuckling. I'm not happy for you, so no congratulations or best wishes coming from me. Nakangusong ani ni Alice. Yeah, nakilala na namin ang groom mo. I don't like his guts. He's rude. Singit ni Aurora. Tumango si Alice. True, he's so nakakabwisit. Buti na lang dumating kaagad si kuya. Your groom is so creepy. I don't like him na. I agree with the both of you, June said while raising her hand. Hi, I'm June Zena Romano. I'm the groom's younger sister. And I honestly don't care about what you are all saying. My brother deserves all of those. Aurora smirked.
That's cool. Nakahanap na naman ako ng kaibigan. Ako rin! Saad ni Alice habang bumapalakpak. Sa kabilang banda, masaya si Dina nang makita niyang nagkakasundo ang tatlong dalaga. Kumunot ang kanyang noo nang mayroon siyang naalala. Nasaan pala yung iba? Tanong niya nang maalala nito ang iba pa nilang kaibigan. They are 11 in total. 7 girls, then 4 boys. Itinaas ni Alice ang kanyang kamay. Sabay sabing, tawagan ko sila. She fished her phone inside her slim bag, then dialed someone. While Aurora looked at her, then started talking. As you can see, Miss Madam, they're not present. Sarkastikong ani ni Aurora sabay irap. Hermione is still playing hide and seek. Danaya is out of reach. Servui is on his way to Japan because he still needs to finish some business, he says. Sarah and Farah are in Greece because Sarah is still under observation. Ang masungit namang si Yvette ay nasa Paris dahil Fashion Week ngayon. Then, Luxure is in Australia doing some naughty things again, I guess? Nagkibit balikat ito. So, tatlo lang kayong nandito including Kuya Rio? Dina asked that made Aurora glared at her. Hindi papayagan niyang ni Rio na magbiyahe sa malayong impactang yan. Alam mo naman kung gaano kabaliw yan. Saad ni Aurora, sabay turo kay Alice. Napatango-tango si Dina at muling humarap sa salamin at tinitigan ng sarili. Umikab si Aurora at nagtungo sa mahabang sofa, saka pabagsak na naupo. Hay, gusto ko nang umuwi at matulog na lang. Bulong ni Aurora. She rested her head from the sofa's backrest. Bakit ka pa kasi pumunta dito kung alam mo lang din aantukin ka? Tanong ni Dina habang nakatingin sa salamin. Mula sa refleksyon ni Aurora sa salamin, nakita ni Dina na tumingin sa kanyang kaibigan at itinaas nito ang kamao bago sinabi ang katagang. Moral support. Bago binalik ang posisyon ng kanyang ulo, gaya ng kanina. Crazy. Naiiling na sambit ni Dina. Naagaw ang atensyon niya dahil sa malakas na sigaw ni Alice. Ate Dina! Come here! Kausap kong iba! Excited na ani ng dalaga. And by the way, I use your lappy. Dagdag ni Alice, saka bumungis-ngis. Ate Dina, I'll just go outside. I'll talk to Daddy. Call me if you need me, okay? June said before walking to the door. Dina gave her a smile and mouthed thank you. Dala ng excitement, dali-daling lumapit si Dina at umupo sa tabi ni Alice. Malawak na napangiti si Dina nang makita niyang iba pa nilang kaibigan. Dina, oh my gosh! Congrats na hindi! Sana masarap handa niyo. Hermione said jokingly. Inoobserbahan ni Dina ang background ni Hermione. Para siyang nasa isang bahay, pero alam ni Dina na hindi. Isa lang itong filter. Pero nanatiling tahimik si Dina. Nagdadasal na lang siya na ligtas ang kaibigan. Sira ulo ka? Anyway, thank you na hindi sa pagbati na ewan. Natawa silang lahat sa sinabi ni Dina. Langya, buti di ako umattend. Baka lasunin pa ako ng nanay mo. Alam niyo naman kung gaano kagalit sa akin yun. Nakakakilabot siya. Namumutlang ani ni Lux. Base sa background nito, nasa loob siya ng sasakyan. But good thing, he's not driving. Paano hindi magagalit? Nilagyan mo ba naman ng butik at ipis yung bag niya noong nakikikain tayo kila Dina? Saad ni Yvette habang naglalagay ng eyeshadow. She's facing side view. Hoy bully, di kaya? Tanggi naman na Lux. Mukha mo Lux, dinay pa. Sabi mo nga noon, asa man ilalagay mo sa susunod. Singit naman Servui na parang dismayado. Servui is inside the room. Nakadapa ito habang kausap sila. Nanlaki ang mata ni Lux. Hoy, traitor ka Servui. Bakit? Mabait ka ba? Mabait nga ako. Ani Servui. Hoy Panot, akala ko ba nasa Japan ka? Singit ni Aurora. Naglikot naman ang mata ni Servui. Nasa Pilipinas pa ako. Namove kasi yung flight ko kahapon.
Kamot ulong aniya. Sinamaan ni Aurora ng tingin ng binata. Yan, bait daw. Utot mo pink. Tumatawang ani ni Parowa habang hinahaplos ng buhok ang kasintahang si Sarah. Sarah, how are you? Magpagaling ka, okay? Nag-aalalang ani Dina. Oo naman, ikaw ba? Masaya ka ba? Balik na tanong ng dalaga. Natahimik si Dina sa sinabi ng dalaga. Masaya nga ba siya? Hindi niya alam. Basta ang importante ay ang pagpapagaling ng kanyang ama at ang kumpanya. Nang hindi makasagot si Dina, ang mapagbirong survey at looks kanina ay sumeryoso. Si Yvette na busy sa paglalagay ng kolorete sa mukha ay huminto. Napalingon ng tatlong dalaga nang bumukas ang pinto at nilawanon si Rio, ang kapatid ni Alice. Haze, sabihin mo lang kung anong pwede namin maitulong. Tutulong kami. Saad ni Lux. Kung gusto mo, kunin ka namin dyan at itago para hindi matuloy ang kasal. Kami na bahala magsabi kay Tito. Survey offered. Survey suggestion is good. Paniguradong ayaw ka rin niya ipakasal sa taong hindi mo mahal. Labag sa loob niyang ipakasal ka sa iba. Nag-aalalang saad ni Parowa. Rio raised his eyebrow. So, wanna stay or play a runaway bride? Isang nanginginig na tawa ang pinakawala ni Dina bago sumagot ng stay. Kahit hindi siya sigurado sa kanyang desisyon, pero umaasa siyang ito ang tamang gawin. Lumipas ang ilang oras, nagsimula na rin ang seremonya ng kanilang kasal. Kung titignan ngayon si Dina, masasabi mong siya ay nakikinig at nasa pari lamang ang atensyon. Ngunit sa loob-loob ng dalaga, hindi maproseso sa utak niya ang kasalang nagaganap ngayon. Ang utak niya ngayon ay lutang. Malawak siyang nakangiti at parang nakikinig siya ng mabuti sa sinasabi ng pare, pero sa loob ng kanyang isipan, hindi niya alam at hindi pinoproseso ng kanyang utak kung anong sinasabi ng pare. Nabalik lamang sa realidad ang dalaga nang marinig niyang sumagot ang katabing lalaki. I do. Tumango ang pare bago humarap sa kanya at nagsalita. Do you, Dina Hayes Montesilio, take this man to be your wedded husband, to live together in matrimony, to love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, in sorrow and in joy, to have and to hold, from this day forward, as long as you both shall live? Napakurap ang dalaga ng 2 beses. Pilit niyang pinuproseso sa utak niya ang sinabi ng pare. In her peripheral vision, she saw her friends staring at her. They're waiting for her answers. They're waiting for her answers. Parang hinahanda nila ang kanilang sarili. Parang nakadepende sa sagot ni Dina ang magiging aksyon ng kaniyang mga kaibigan. Humugot ng malalim na hininga si Dina at ibinalik ang tingin sa paring naghihintay ng kanyang sagot. Napahigpit ang pagkakahawak ni Dina sa kanyang bulaklak na hawak. Mariin siyang kumikit at kagat-labing tumango. I do. As she say those 2 words, ramdam ni Dina ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang puso, lalo na nang magtama ang tingin nilang dalawa ni August. Those cold green eyes are like sharp daggers. Matalim at nakakatakot. Napalunok si Dina. During giving their vows and exchanging of rings, Dina's hands and lips are trembling. Malakas at mabilis rin ang tibok ng kanyang puso. Nakakabingi ito sa sobrang lakas. By the power vested in me by God, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting ani ng pare na nagbalaki ng mata ni Dina. Nanigas ang kanyang katawan dahil sa narinig. Pilit pa rin na pinoproseso ng kanyang isipan ang sinabi ng pari kanina nang maramdaman niyang may kung ano na lumapat sa kanyang labi. Huli na nang mapagtanto nito na labi ni August ang lumapat sa kanyang labi dahil mabilis ding pinutol ng lalaki ang halik. Wala sa sariling napahawak sa labi si Dina at unti-unting namula ang buong mukha. Pabilis niyang kinalma ang sarili
para kahit papaano ay mabawasan ang kanyang pamumula. Ngunit hindi umepekto ito. Pumalakpak ang pare. Congratulations, newlyweds! Saad nito. Nagpalakpakan at naghiyawan ng mga taong dumalo sa kanilang kasal. Dina look at her friends. Nakikipalakpak din ang mga ito, ngunit hindi nakangiti. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti sila dito. During their picture taking, tahimik lamang si Dina na nakangiti. Tuwing binabati sila, tanging tango, hilaw ng ngiti at simpleng thank you lamang ang kanyang tugon. Samantalang si August naman ay walang kari-ari aksyon o emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Nang makita ni Dina na papalapit ang kanyang mga kaibigan, kagad siyang napangiti ng malaki. Nilapitan siya ni na Aurora at Alice, saka mahigpit na niyakap. Congratulations, Mrs. Romano! Bulong ng dalawa. Mrs. Romano? Oh yeah, it's not just Dina Hayes Montesilio anymore. It's now Dina Hayes Montesilio Romano. I'm now married. Dina said at the back of her mind. Lumipas ang 4 na buwan, simula nang may kasal si Dina kay August. And obviously, their marriage didn't go well. A loud sound of slop echoed in the 4 corners of the room. Dina fell on the tiles, weak and full of bruises in her arms, legs, body, and even in her face. Kung titignan siya ngayon, masasabi mo na maraming beses na siyang napagbuhatan ng kamay. The bruises can tell it all. Wala na ang Dina na mukhang sopistikada at perpekto. Ang Dina na may magandang pangangatawan at balat. It was now covered with bruises. Dina tried to suppress her tears by biting her lower lips. Ngunit nakawala pa rin ang isang mahinang hikbi dahilan na mas lalong nagalit si August. Hinablot ni August ang buhok ni Dina at hinawakan ito ng mahigpit habang hinihila. Tahimik na napaungol si Dina sa sakit. Pumikit si Dina para maiwasan na nakakatakot ng mga mata ni August. For the past 4 months of being married, nasanay na ang katawan ni Dina sa pambubugbog ni August sa kanya. Tuwing pinagbubuhatan siya ng kamay ni August, her father's face kept on flashing in her mind. Her father is her only strength. Dina never tried to tell to their parents about August's doing. Dahil sa loob ng 4 na buwan nilang magkasama, imbes na sabihin ito sa kanilang mga magulang, Dina chose to be silent. For her father, she will do everything. I already told you to not go outside your room. Because of you, my life was ruined. You took away my freedom. Muli, binigyan siya ni August ng isang malakas na sampal sa kaniyang pisngi. Dina bite her lower lip while she kept on mumbling her mind the words. Be strong, Hayes, for Daddy. Sorry, nagugutom na kasi ako. Bulong ng dalaga. Wala akong pakialam. Sigaw ni August. Stop it, August. Ano ba? Tao rin ako. I may be a woman pero wala kang karapatan na saktan ako. Tinis kong lahat ng sakit para sa papa ko pero sobra ka na. Dina gritted her teeth. Malakas at marahas na itinulak ni August ang dalaga. Dahilan para mapasubsob ito at tumama ang ulo sa bakal ng kama. Dina felt dizzy. August kept on clenching his jaw while watching the poor Dina crying. Wala siyang maramdaman sa dalaga kung hindi galit. Galit dahil sinira nito ang kanyang buhay at pagbabayarin niya ito. Nilapitan niya si Dina at iniluhod ang isang tuhod para mapantayan niya ito. He grabbed her hair and pulled it. Iniharap ni August sa mukha ng dalaga sa kanya. Marahas niyang hinawakan ng baba ni Dina at masama nitong tinignan ng dalaga. I'll make you pay for making my life miserable. I will let you feel all the pain you deserve, little by little. Habang sinasabi niya ang mga katagang yun, nakaramdam si Dina ng kirot sa kanyang puso. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. One last lap, then August left her crying and wreck. Umiyak lamang ng umiyak si Dina hanggang sa mapagod ito at wala ng luhang mailabas ng mata.
Nakaramdam si Dina ng pagod at gusto na niyang matulog pero pinigilan niya ang sarili. Marami pa siyang kailangang gawin. Dina pulled herself together before composing herself. Tumayo siya mula sa pagkakasalampak sa sahig, saka nagtungo sa CR. Pagkapasok niya sa CR, Dina immediately noticed the life-size mirror inside the comfort room. Dahan-dahan siyang naglakad patungo doon. Dina touched her cheeks. When she saw, it was swollen. Her arms and thighs are full of bruises, swollen, and some scratches. And this is all August doing. Slowly, Dina's tears started falling. Pinahid niya ito gamit ang kamay at walang buhay na tinignan ng sarili. Be strong. For Daddy. Nanginginig ang boses na aniya. Dina let out a heavy sigh before walking towards the bathtub. Inihanda niya iyon, saka ibinabad ang kanyang sarili. Lumipas lamang ang mahigit 30 minutos, nagsimula na siyang magbanlaw. Nang matapos siyang maligo, kagad siyang nagtungo sa sariling walk-in closet. Matapos niyang magbihis, naglagay siya ng kaunting concealer at foundation sa parte ng kanyang katawan. Nakita ang mga pasa. Mula sa kanyang mukha, leeg, hanggang sa braso. Pinatuyo niya ang kanyang buhok para kanya itong maitali. Napaigtad si Dina nang mayroon siyang marinig na katok. Dina? Iha, pwede ba akong pumasok? Meron akong dalang pagkain. Hindi ka pa kasi kumakain mula kahapon. Nag-aalala na ako. Rinig niya ang ani ng kanilang mayordoma na si Nana Sunny. Kagad siyang tumalima dahil ayaw niya namang mangalay ang matanda. Pinagbuksan niya ito ng pintuan, saka pinapasok. Umupo si Dina sa gilid ng kama habang nakatitig sa tray na puno ng pagkain na dala ni Nana Sunny. Nang makita mga pagkain ito, nagsimulang kumulo ang tiyan ni Dina. Nang makitang halos maglaway na si Dina, napangiti si Nana Sunny at bahagyang kinurot ang pisngi ni Dina na ikinapangiwi niya. Nang makitang napangiwi si Dina, alam na ni Nana Sunny ang ginawa sa kanya ni August. Bahagyang umiling ang matandang babae bago hinaplos ang buhok ni Dina pababa sa pisngi. Isang maliit na ngiti ang binigay ni Dina sa kanilang mayordoma bago sinabing, "Good God, at last, I can now eat at peace. Gosh, I'm famished," she exclaimed before holding the spoon and fork. Dina started to eat happily, pretending to be happy. She doesn't want Nana Sunny to worry about her. Masakit man ang panga at gilid ng kanyang labi, sinusubukan pa din ni Dina na hindi ngumiwi sa hapde. Bumuntong hininga si Nana Sunny. "You know, Iha, I can help you. Pwede nating isumbong." Dina didn't let the nanny finish her words. "Isumbong? Anong isusumbong natin, Nay? As you can see, Nay, I'm fine. I'm alive," Dina exclaimed while munching her food. Seryoso siyang tinignan ng matanda. "Hayes, you can't fool me. I've been your nanny since you were a kid. You can't lie to your Nana Sunny." Dina pouted. "Change topic na lang tayo na," she suggested. Naiintindihan naman ng matanda na ayaw itong pag-usapan ni Dina, kaya hinayaan niya na lamang ang dalaga. Masayang nag-uusap ang dalawa nang makarinig sila ng kalabog sa ibaba. Pareho silang napatingin sa pintuan nang makarinig sila ng mabibigat na hakbang. Umusbong ang kaba sa dibdib ni Dina nang bumukas ang pintuan at bumungad ang galit na mukha ni August. "Who the heck said that you're allowed to eat?" Naglakad ito papalapit kay Dina. Napatayo si Nana Sunny upang pigilan si August. "Iho, huminahon ka." Pagpapakalma ng matanda, ngunit parang walang naririnig ang asawa. Hinablot ni August ang braso ni Dina at hinila ito patayo. Bago pa man makapagsalita si Dina, dumapo ang palad ni August sa pisngi niya kaya muli siyang napaupo. "Diyos ko, August! Tama na yan!" Napaiyak na ang matanda at pilit na hinihila si August
ngunit masyadong malakas ang binata. Napahawak si Dina sa kanyang pisngi. Ramdam niyang hapdi at kirot nito. Hindi pa man nakakabawi si Dina sa gulat at sakit nang bigla siyang sabunutan ni August at hinila ulit patayo. Dina whimpered in pain. Ramdam nito ang sakit ng kanyang anit. Pakiramdam niya, matatanggal na ang kanyang buhok. August, please, tama na. Maawa ka. She whispered, enough for August to hear. August gritted his teeth. Bakit, Dina? Naawa ka ba na magpakasal ka sa akin? Because of you. My life is now a mess. I can't marry the woman I love. He shouted. I'm sorry. I know I hurted you pero hindi yun sapat na rason para saktan mo ko. You're a monster. Sagot ng dalaga. Your sorry won't change everything. Once again, he slapped her hard, making Dina dizzy. And let me remind you, Dina, ikaw ang may gusto na pakasalan ako at sirain ang buhay ko. So you are the monster. Sinubukan ni Nana Sunny na hawakan si August, ngunit itinulak niya ang matanda. Iho, tama na, ano ba? Bumagsak ang umiiyak na matanda sa kama. Dina was about to hug her nanny, but August grabbed her. Kinaladkad siya ng binata, palabas, kaya wala na siyang nagawa, kundi ang umiyak. August, ano ba? Bitawan mo ko! Sigaw ni Dina, ngunit hindi siya pinakinggan ni August. Napapikit ang dalaga at tahimik na napadasal. Dinala ni August si Dina sa kanilang basement at doon ikinulong ang dalaga ng buong araw. Enough is enough. I won't be weak anymore. Bulong ni Dina sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting natutong lumaban si Dina kay August. Buong akala ni Dina ay wala nang masigit pang sakit ang maidudulot sa kanya ni August. Ngunit nagkamali siya. Sa paglipas ng mga araw, palaging nagdadala ng mga babae si August sa kanilang bahay. And as days passed by, Dina also noticed that she was slowly falling for August despite what August is doing to her. Maid niyo ba siya? Maarteng tanong ng isang babae. Tahimik lamang na tumango si August bilang tugon. Is that so? Maid, give me some orange juice. Ayoko ng maasim o matabang. Utos ng babae. Napakuyom ang kamay ni Dina at hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Oh, ano pang ginagawa mo? Bilis! Kumilos ka na, kaysa nakutunganga ka dyan. Tumaas ang kilay ng babae. Hindi kita amo, kaya wala kang karapatan na utos-utusan ako. Kung gusto mo ng juice, ito kumuha ka. May kamay at paa ka naman. Mariing saad ni Dina. Tumalim ang tingin ng babae, saka lumingkis kay August na tila nagsusumbong. Malamig na tiningnan ni August si Dina. Dina, obey her. She's my girlfriend. Seryosong saad niya. The woman looked at her with a smug in her face. Napakuyom ang kamay ni Dina at humugot ng malalim na hininga. Hindi sumagot ang dalaga. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Dina grabbed a glass of water before returning. Tahimik na inabot ni Dina ang baso sa babae. The woman Felicity was about to grab the water, but then suddenly, Dina poured it to her. Malakas at matinis na napasigaw si Felicity at napatayo. Seryoso lamang na nakatingin si Dina. Babe! Look what your maid did to me! Ngayon kailangan ko patuloy na magpalit! Reklamo ni Felicity. I don't have spare clothes for you here. Come on, I'll take you home. Malambing na saad ni August. Ibinaling ni August ang kanyang paningin kay Dina. And you, I'll come back to you later. Malamig niyang saad. August assisted Felicity as they went outside. Nanginginig ang kamay ni Dina sa kaba at unti-unting namumutla ang kanyang balat dahil sa mga salitang binitawan ni August. Nang marinig ni Dina ang tunog ng makina ng sasakyan ni August, dali-dali niyang inayos sa mga pinggan sa lamesa, saka nagkulong sa kanyang kwarto.
Niyakap ni Dina ang sarili. Ramdam niya ang kanyang matinding kaba at takot. Dina knew well that anytime, August could appear in front of her and hurt her once again. She's sick of being abused. She's sick of everything. She just wanted to run away and hide, but she can't. What did I even do to deserve this kind of life? Bulong niya. Niyakap ni Dina ang kanyang binti, saka ibinaon ang kanyang mukha. Hindi na malaya ni Dina na unti-unti siyang nakatulog sa ganong posisyon. Nagising na lamang ang dalaga nang makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa labas ng kanyang kwarto. Pabilis siyang napabangon at nagtungo sa kanyang pintuan. Pinihit niya ang pinto at binuksan ng kaunti. Sapat na para makasilip siya. Walang nakitang tao si Dina sa labas ng kanyang kwarto. Wala ring kalat. Napasinghap ang dalaga nang biglang may humila sa kanya, palabas ng kanyang kwarto. August? Bulong ng dalaga. Naaamoy ni Dina ang amoy ng alak mula kay August. He also looks tipsy. He looks mad right now. Kinakabahan na nagpupumigla si Dina. Ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahabak ni August sa braso niya. Let go of me! Nauutal na ani Dina. You ruined my life and I will make you pay. Mariing sabi ni August. Nagulat si Dina nang bigla siyang siniil ng isang marahas na halik ni August. Mariing napapikit si Dina at kalaunay gumanti ng halik. Dala ng galit at kalasingan ni August at pagnanasa at pagmamahal ni Dina. Pareho silang nagpalamon sa isang delikadong apoy. Napagtanto na lamang nila na pareho silang hubot-hubad at nag-iisa ang kanilang mga katawan. Sa sumunod na araw, nagising na lamang si Dina na wala sa kanyang tabi si August. Napakagat na lamang ng kanyang pang-ibabang labi ang dalaga. Saka dahan-dahang gumangon. Buong araw na naglinis si Dina sa buong bahay. Buong araw din na naghintay si Dina sa pagdating ng kanyang asawa. Lumipas ang oras hanggang sa sumapit na ang madaling araw. Walang August na dumating. Sumapit ang sumunod na araw. Gaya kahapon, hindi rin dumating si August. Nag-uumpisa ng kabahan si Dina, kaya wala siyang nagawa kundi tawagan ang mga magulang ni August. Days, weeks, months and years had passed. But August did not return. Laging sinisisi ng dalaga ang kanyang sarili. Nag-aalala siya at nalulungkot. Inaalala niya, paano kung napahamak ito? August, where are you? It's been exactly 5 years. Bulong ni Dina. Bumuntong hininga siya. Pinaglaruan niya ang kanyang telepono. She's waiting patiently for August to call her. Maybe he will call her. She's hoping he will. Mama! Sigaw ng isang matinis na boses ng batang lalaki na nagmumula sa kanyang likuran. Nakangiti namang nilingon ni Dina ang pinanggagalingan ng boses. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap ng bata. Mama, I found a puppy outside! Saad ng bata. I want to bring it home with me, pero I'm scared. Baka kagatin ako. Natutuwang pinanood ni Dina ang nakanguso niyang anak habang patuloy ito sa pagsasalita. It's been 5 years since she discovered that she was pregnant with August's child. Aaminin niya, hindi naging madali ang pagbubuntis niya, lalo na noong nanganak siya. But it's a good thing that August's parents are with her. And up until now, August is still nowhere to be found. Ipinangako naman ng mga magulang ni August kay Dina na hahanapin ito ang kanyang asawa. Natatawang ginulo ni Dina ang buhok ng kanyang anak, saka ito binuhat. Come on, tignan natin yung puppy na sinasabi mo. Akmang lalabas na sila ng kanilang bahay nang biglang may bumukas ng pinto. August! Bulong ng dalaga. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Akmang lalapitan niya ang lalaki nang may sumunod na pumasok sa kanilang bahay. Now I'm back in this house, huh?
Saad ni Felicity matapos tanggalin ang suot na sunglasses. Kasunod nito ay ang isang batang babae na sa tingin niya ay kasing edad lamang ng anak niya. Dumapo ang tingin ni Felicity kay Dina. "Oh, hi Dina! It's nice to see you again! It's been 5 years, huh?" Lumapit siya kay Dina at nakipagbeso. "Sorry kung nawala kami ng ilang taon, especially your husband. Hiniram ko muna para may mag-aalaga sa amin ng anak namin." Dina was out of words. Hindi niya alam kung anong ire-react ng kanyang katawan. Paulit-ulit na tumatak ang mga salitang anak at hiram sa kanyang utak. Oh! Oh my! Anak mo ba tong cute na batang to? Nakangising Saad na Felicity. "You're so cute! I wonder sino kayang tatay mo?" Pinanggigilan ng dalaga ang pisngi ni Austin. "Bruha!" Sigaw ng bata, saka hinampas ang kamay ni Felicity at itinago ang kanyang mukha sa leeg ni Dina. Nakaramdam ng pagkainsulto si Dina. Parang sinasabi ni Felicity na kung sino-sinong lalaki ang gumalaw sa kanya. Huminga ng malalim si Dina. "Anong ginagawa mo dito? Do you need something else? Buti naman at naisipan mo pang ibalik ng asawa ko. So thank you for that. And by the way, you don't have the rights na hiramin ng asawa ko. Dahil kabit ka lang." May diing Saad niya. "Dina, enough! Don't treat Felicity like that. Not in front of my daughter." Sigaw ni August. "This is my house, kaya wag kang umastang parang reyna dahil binili kong bahay na to para sa mag-ina ko at hindi kayo yun. Hindi rin ako pumapayag na basta mo nalang patuluyan ang bastardo mo dito. Kaya sa ayaw at gusto mo, dito titira sila Felicity at Helixia." Napasinghap si Dina at mahigpit na niyakap si Austin. "Hindi siya bastardo, August. Anak mo siya. Ganyan na ba kababantingin mo sa akin? Sa tingin mo, basta-basta na lang ako magpapagalaw sa ibang lalaki? I'm not a whore like Felicity." Sigaw ni Dina bago nagmarcha patungo sa kwarto ni Austin. "Mama, is he my daddy?" Tanong ni Austin pagkarating nila sa kwarto. Hinaplos ni Dina ang buhok ng anak. "Yes, baby. Pagpasensyahan mo na si daddy, okay? Our situation right now was really complicated." Ngumuso si Austin. "Bakit po ang bad ni daddy sa'yo, mami? Tapos, may dala pa siyang bruha. I mean yung little girl is cute pero yung big girl is mukhang bruha." Napailing naman si Dina. "Anak, as much as I want to agree with you, I can't dahil bad ang pagtawag sa isang tao ng bruha." Umismid naman si Austin. "Sabi mo po dapat laging magsabi ng truth." Giit pa niya. Napangiwi si Dina. "Yeah, that's right. Pero wag naman yung tipong nanlalait ka na." Austin stared at her, confused. "Oh, does that mean nilalait ko na po siya, mami?" Tumango si Dina bilang tugon. "Deserve!" Nakangising sambit ni Austin habang pumapalakpak. Dina sighed in defeat. Sa mga nagdaang araw, ang pag-asa ni Dina na magbago ang kanyang asawa ni si August ay unti-unting nawawala. Sinusubukang humanap ni Dina ng tiyempo upang makausap ang kanyang asawa, ngunit palaging sumusulpot si Felicity. Tuwing umaga, pagkaalis ni August para sa trabaho, umaastang parang reyna sa Felicity. Palagi na lamang niyang inuutusan si Dina na parang siyang tunay na asawa ni August. Napansin din ni Dina na kapag kasama nila si August, tila isang mabait na ina sa Felicity. Pero kapag wala naman si August, palagi niyang pinapagalitan si Helixia. Minsan, napagtanto ni Dina na para bang hindi masaya si Helixia sa mga oras na magkasama sila ni Felicity. Hindi siya nakikita ni Dina na naglalaro. Hindi tulad ni Austin at tila ba'y nabubuhay ito sa takot. "Helixia, baby, do you want some cookies? Tita Dina can make you if you like." Nakangiting sambit ni Dina. Tahimik lamang na umiling si Helixia na kasalukuyang nakaupo sa sofa at pinaglalaruan ng kanyang paa. "Ayos ka lang ba?" Dina knows that there is something going on,
So she needs to know what it is. Yes po. Mahinang saad na hilik siya bago tumakbo patungo sa kwarto nito. Sa isang araw, habang binabantay ni Dina si Austin sa isang kwarto, nakarinig si Dina ng isang malakas na kalabog mula sa kwarto na hilik siya. Sumiklab ang matinding kaba sa puso niya. Minsan, narinig niyang sumigaw si Felicity kay hilik siya at may narinig pa siyang malupit na sampal. Mommy, ano po yun? Tanong ni Austin habang hawak ang laruang robot. I don't know, baby. Inilapag ni Dina ang damit na kanyang tinutupi. Saka tumayo. Stay here for a while, okay? Mommy's gonna check what's going on. Tumango naman si Austin bago muling bumalik sa paglalaro. Iniwan ni Dina ang kanyang anak, saka nagtungo sa kabilang kwarto. Sa kabilang banda, nagkulong si Austin sa kanyang opisina sa kanilang bahay. Kasalukuyan niyang kausap ang kanyang kaibigan. So, kumusta na? Nakausap mo na ba ang asawa mo? Tanong ng kaibigan niya. Bumuntong hininga si August bago umiling. Paano ko siya kakausapin kung hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko? And besides, I'm not yet sure about this, about what I feel. Ngumiwi ang kanyang kausap. Minsan bobo ka din eh. Mag-reflect ka nga. You told me that for the past 5 years, palaging siyang naisip mo. Kahit sa Felicity ang kasama mo, ang asawa mong naiisip mo. And that explains everything. You love her, bud. Umiling muli si August. He already has a son, Survey. Paano kung anak niya sa iba yun? What if she's seeing someone noong panahon na wala ako? Napahila mo sa mukha si Survey dahil sa ines. Desisyon ka, pre. Sabi mo na nagtalik kayo, di ba? Pati mo subukan mag-imbestiga kung anak mo yun o hindi. Huwag kang tanga. May utak ka kaya mag-isip ka. Hindi yung ako palaging iniistorbo mong hinayupak ka. Singhal niya. Sumandal si August sa kanyang swivel chair at hinilot ang kanyang sentido. Ayan si don't know, bud. Ani August. Let me ask you a question. Do you love your wife? Tanong ni Survey. I don't know. Agad naman niyang sagot. How about Felicity? Do you love her? Tanong pa ni Survey. Matagal bago nakasagot si August. Yes, I love her. Napasabunod sa sariling buhok si Survey. Bobo mo, pre. Kung mahal mo, di mo pag-iisipang sagutin yung tanong ko. Ang bilis mong sagutin kanina kung asawa mong pinag-uusapan natin. Tapos nung kay Felicity, biglang nag-error yung utak mo. Bahala ka dyan. Sigaw niya bago pinatay ang tawag. Do I love Dina? Tanong ni August sa kaniyang sarili. Natigil si August sa pag-iisip nang may sunod-sunod na kumalampag sa pintuan ng kanyang opisina. Daddy! Daddy! Mabilis na napatayo si August nang marinig niya ang boses ng anak ni Dina. Dali-dali siyang tumayo, saka binuksan ang pinto. Bumungad sa kaniyang umiiyak na bata. Mabilis na hiniwakan ni Austin ang kamay niya at pilit na hinihila. Hey, what's the problem, kiddo? Malumanay niyang tanong. Mommy! Mommy! Bleeding! Help! Sigaw ng bata, saka tumakbo. Mabilis naman niyang sinundan ng bata hanggang sa makarating sila sa harap ng hagdan. Nanigas ang katawan ni August nang makita ang sitwasyon ni Dina. Nakahilata at walang malay sa sahig at duguan ang kanyang ulo. Katabi ng katawan ni Dina ay ang dalawang bata na umiiyak. Kumilos kaagad si August. Binuhat niya ang katawan ni Dina at itinakbo sa ospital kasama ang mga bata na patuloy umiiyak. Nang marating sila sa ospital, kaagad na diniretso ang katawan ni Dina sa ER. Mami ko! Patuloy na ngawa ni Austin. Huwag ka na iyak, Tin. Gagaling tita. Lakas kaya siya. Pag-aalo naman nihilik siya habang pinupunasan ang pisngi ni Austin. Bumuntong hininga si August, saka binuhat si Austin na kaagad ding yumakap sa batok niya. Hush now, little boy. Your mom's gonna be alright. Aniya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hilik siya.
Where's your mom? Tanong ni August. Mommy? She ran away. Kumunot ang noon ni August sa sinabi ng bata. The bruha was the one who pushed Mommy. Kita ni Mommy na sasaktan bruha si Liksha. Sumbong ni Austin. Saglit na tinitigan ni August ang dalawang bata. Wala sa sariling napakuyom ang kanyang kamao. August? Oh gosh, what happened to Dina? Sumulpot ang pamilya ni August. Nangunguna ang kanyang ina. Mamila! Malakas na humikbi si Austin, saka nagpakarga sa kanyang lola. Kaya muna sa mga bata, ma. I'll just take care of something. Seryosong saad ni August bago naglakad paalis. Nang makarating si August sa kanilang bahay, kagad niyang inimbestigahan ang mga CCTV na nakakalat sa buong bahay. Napakuyom ang kamao ni August dahil sa galit nang makita niyang ginawang pagtulak na Felicity kay Dina sa hagdan at hindi rin nakataka sa mga footage na pasikretong pananakit ni Felicity kay Helixia. Sinubukang ipahanap ni August si Felicity sa kaniyang mga tauhan, but Felicity was nowhere to be found. Maski ang mga gamit ng babae ay wala na rin sa cabinet nito. Sugat-sugat at pasa-pasa ang naging bunga ng malupit na pagkakahulog ni Dina sa hagdan. Habang nagpapagaling siya sa ospital, palaging nakabantay sina Helixia at Austin sa kanya. Madalas rin siyang binabantayan at inaasikaso ni August. Habang nakahiga si Dina sa kanyang kama, nilingon niya si August na kasalukuyang nagbabasa ng isang libro sa tabi ng bintana. Napansin niya ang pagkakaabalang mukha ni August na para bang may isang malalim na pag-aalala sa kaniyang mga mata. Nagpatuloy lamang sa pagmamasid si Dina. August. Bulong ni Dina at agad na tumigil si August sa pagbabasa. Pwede ba tayong mag-usap? Naglakad si August patungo sa kaniyang asawa at umupo sa gilid ng kama. What is it? May masakit ba sa'yo? Umiling naman si Dina bago yumuko at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Alam ko na hindi maganda naging takbo ng relasyon natin noong mga nakaraang taon. Aniya, pero gusto ko lang malaman kung bakit. Bakit mo ko iniwan noon? I know naman na you hate me kasi sinira ko ang buhay mo. And now you can't marry the girl that you love. And I'm sorry for that. Pero kasi August, I love you since then. Kahit sinasaktan mo ko noon, nagawa pa rin kitang mahalin. Naiintindihan ko naman na si Felicity ang mahal mo, kaya sumama ka sa kanya noon. Pero may karapatan pa rin naman akong ipagdamot ka. Kasi asawa mo pa rin ako, hindi ba? Natulala si August dahil sa biglaang pag-amin ni Dina. Matagal siyang hindi nakasagot. Ramdam ni Dina ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Pasensya na, asawa mo lang pala ako sa papel. I understand, pero gusto kong malaman mo na ingatan mo si Helixia. At kung maaari ay ilayo mo siya kay Felicity dahil sinasaktan niya ang bata. I care for that little girl, kaya sinasabi ko sa'yo to. Napamahal na rin sa akin ang batang yun. And as for you, I want you to have your own happy ending. I'm ready to set you free, August. Free from me. Once na makalabas ako dito sa ospital, aasikasuhin ko na agad ang divorce paper. Nahinto sa pagsasalita si Dina nang bigla siyang kabigi ni August at hinalikan sa labi. Gulat na gulat si Dina sa ginawa ni August. She couldn't utter any words. Stop saying nonsense, Dina. I love you. Naging malinaw sa akin ang nararamdaman ko noong umalis ako. Iniwan kita dahil hindi ko noon maamin sa sarili ko ang nararamdaman ko. I realized that I don't love Felicity anymore. Noong araw na umalis ako, I felt incomplete. I realized that I was too harsh on you. Palagi kitang sinasaktan. Palagi kang umiiyak dahil sa akin. At noong panahon na kasama ko sa Felicity, ikaw lang ang laman ng isip ko. I'm sorry. I'm sorry for everything. Marami akong pagkukulang, pero babawi ako. Pangako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. We'll make this marriage work, okay? For our love, especially for our son. Nagkatinginan sila ni August at sa ilalim ng pangyayaring yon, natagpuan nila ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Dina ang mapaluha.
August, mahal na mahal din kita. Sabay silang ngumiti sa isa't isa. At kahit pa madaming pagsubok, magkasama tayong harapin yun. Sa gitna ng ospital, sa kama ni Dina, nagsimula ang pagbabalik ng kanilang pagmamahalan. Isang pag-ibig na higit pa sa mga pinsala ng nakaraan. Si August ay nagpatuloy sa pag-aalaga kay Dina. Unti-unti ring nagkakaroon ng pagtitiwala sa isa't isa. Ang pag-ibig na hindi matitinag, kahit pa ang masalimuot na mga pangyayari, ay bumalik sa buhay nila. Mas matatag at mas buo. Sa mga nagdaang buwan, nagtuloy-tuloy ang pagpapabuti ng pamilya ni Dina at August. Naging mas maligaya at mas malapit sila sa isa't isa. Nakakapagtaka rin dahil sa mga lumipas na buwan ay hindi nagpakita sa kanila si Felicity. Isang magandang araw, nagpasya si Dina na mag-picnic sa isang park malapit sa kanilang bahay. Dala-dala nila ang mga kumot, pagkain at maraming laruan para sa kanilang mga anak. Ang araw ay puno ng kaligayahan at makikitang masaya ang lahat sa ilalim ng malamlam na araw. Mama, play lang kami doon ni Helicia. Masiglang pagpapaalam ni Austin. Sure, mag-iingat lang kayo ha. Nakangiting ni Dina. Take care of your sister, son. Saad naman ni August. Masaya naman tumakbo ang dalawang bata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang masayang family bonding, may mga lalaking bigla na lang sumulpot. Naalarma sila Dina nang bigla na lang dakipin ng mga kalalakihan si Helicia. Malakas na napahiyak ang bata. Samantalang si August naman ay pilit na nilalabanan ng mga lalaki. Ngunit pinaputukan siya at natamaan si August sa balikat. Malakas na napasigaw si Dina, saka dinaluhan si August. Napahagulgol si Dina nang makatakas sa mga lalaking dumukot kay Helicia. Kagad na tumawag ng tulong si Dina sa kanilang kapitbahay, kaya kagad nilang naidala sa ospital si August. Napahiga si August sa kama matapos magamot ang kaniyang balikat. Habang nag-aalala naman si Dina kay Helicia na nadukot ng mga lalaki. Hindi mapakali si Dina habang pinipilit niyang suyuin ang asawang sugatan sa tabi ng kaniyang kama. I have a hunch that Felicity was the one who planned this. Malungkot na saad ni Dina. As much as I want to disagree, that's true. Anak niya si Helicia at gusto niya siguro makuha ang bata. Seryosong sagot ni August. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, biglang nag-ring ang telepono ni Dina. Kagad niya itong dinampot at sinagot. Well, if it isn't Dina, how's your life after stealing what's mine? Ani ng boses sa kabilang linya. Felicity! Utal na banggit ni Dina. Alam kong ikaw ang may pakana ng pagdukot kay Helicia. Anong ginawa mo sa bata? Oh, Helicia's doing fine. Actually no. Malapit ko ng itali patiwarik ang batang to dahil naririndi na ako sa kakangawa niya. Iritadong sambit ni Felicity sa kabilang linya. Anong klaseng halimaw ka? Sigaw ni Dina. Ngunit natigilan siya na magpatuloy si Felicity. Kung gusto mong maligtas si Helicia, pumunta ka kasama si August sa lumang abandoned na bahay sa labas ng bayan. Iti-text ko sa iyo ang eksaktong lokasyon. And by the way, magdala ka ng 50 milyon kapalit na Helicia. Huwag kang magtangkang lokohin ako, Dina. Baka naalala mo, akong may hawak kay Helicia. Malademonyong tumawa si Felicity. Hayop ka! Sarili mong anak ang kinawawa mo! Nanginginig si Dina sa galit. Ngunit hindi siya nagtubiling sumang-ayon. Sinabi ni Dina kay August ang naging napag-usapan nila ni Felicity. Nagpumilit na sumama si August kahit na ayaw ni Dina dahil nag-aalala siya, lalo na't may sugat ang kanyang asawa sa balikat. Ilang saglit lang ay dumating ang mensahe ni Felicity kung saan nakalagay ang address ng lugar na kanilang pupuntahan. Bago pa man magtungo ang mag-asawa sa lugar, ipinagbigay alam nila sa pulis ang nangyayari upang makahingi ng tulong. Napagdesisyonan din nila na iwan saglit sa magulang ni August si Austin. Nang dumating sila sa lumang bahay, puno ito ng tensyon.
Pagkapasok pa lamang nila sa loob, natagpuan nila si Felicity na hawak si Helicia na umiiyak. Dina! August! Mariing bati ni Felicity at sa boses niya ay matinding galit. Good thing you dropped by. Sa tingin niyo makakaalis pa kayo ng buhay dito? No! If I can't have you for myself, August, then might as well kill you all. Tila nawawala sa katinuang sambit ni Felicity. Stop this madness, Felicity. Enough with this. I don't love you anymore. Sigaw ni August. Napakasama mo. How can you do this to your own daughter? Nag-uumapaw ang galit sa puso ni Dina. Hindi totoo ang anak ko si Helicia. Sabi nito ng malakas. Oops, my bad. I already spilled the truth. Oh well, might as well say it now, bago ko kayo patayin. To tell you the truth, hindi ko naman talaga anak tong tiyanak na to. Inagaw ko siya sa'yo, nung sanggol pa lang siya. Yes, Dina, I stole your daughter the day they were born. Kakambal ni Austin si Helicia. Gusto kong agawin siya si August, kaya nagpanggap akong buntis nung panahong yon. At ikaw naman, August, napakatanga mo. Hindi mo lang ba napansin na hindi lumalaki ang tiyan ko? Tas biglang may batang susulpot sa'yo? Napakatanga! Tumatawang saad ni Felicity. I have twins? Maluhaluhang saad ni Dina. Bakit hindi ko alam? August, iligtas natin si Helicia! Ang anak natin! Niyakap ni August si Dina ng mahigpit. On his peripheral view, he saw someone behind Felicity. Sumeryoso ang mukha ni August nang makita niyang si Survey pala ito. Sinenyasan siya ng kaibigan kaya tumango si August. Stop this nonsense, Felicity. Drop your gun and let go of it. Mariing saad ni August at akmang lalapit sa pwesto nila. Ngunit mas idiniin ni Felicity ang uso ng barel sa sentido ni Helicia. Hindi! Dapat sa inyo ay ang mamatay dahil sinira niyong buhay ko. At uunahin kong babaeng yan. Malakas sa sigaw ni Felicity, saka itinutok ang baril kay Dina. Akmang ipuputok ni Felicity ang baril sa direksyon nila nang biglang sumulpot si Survey at inagaw ang baril mula sa dalaga. Naging mabilis naman ang mga kilos ni August. Kaagad niyang hinila si Helicia at pinrotektahan ang kanyang mag-ina. Survey successfully got the gun from Felicity. In just a minute, they were surrounded by police officers. Dinakip ng mga pulis si Felicity habang patuloy pa rin nagwawala ang dalaga. Nakasimangot namang lumapit si Survey sa direksyon ng mag-asawa at walang pasabi na kinaltukan si August. Buisit ka talaga, bud. Bakit hindi mo sinabing si Dina ang asawa mo? What the heck? She's my friend. You dumbass. Pasalamat ka hindi kita masasapak ngayon. How dare you hurt her? Reklamo ni Survey. Survey! Saad ni Dina, saka yumakap sa binata at napaiyak. Napasimangot naman si August nang dahil sa kanyang nasaksihan. Tinignan niya si Helicia saka ito binuhat. Hey baby, you're safe now. Let's get back. Your brother is worried about you. Stop crying. Dad is here. Malambing niyang saad, saka hinalikan ng noo ni Helicia. Daddy, I'm scared. Umiiyak na saad ni Helicia. Tahan na, nandito na si Daddy. I won't let anyone hurt my family again. Bulong ni August saka binalingan sila Dina at Survey na kasalukuyang magkayakap at nag-uusap. Bumusangot ang mukha ni August saka hinila si Dina papalapit sa kanya at pinulupot ang kanyang braso sa bewang nito na tila pinoprotektahan ang kanyang pag-aari. Pwede kayo mag-usap ng walang yakapan? Singhal niya. Malakas namang napatawa sa Survey at nagtaas ang kanyang kamay na para bang sumusuko. Matapos ang lahat ng pangyayari, ipinadala si Felicity sa isang mental facility dahil may sakit na pala ito sa pag-iisip. Papagalingin muna nila ang dalaga bago dalhin sa kulungan. Samantalang sila Dina at August naman ay ligtas na nakauwi. Naging masaya ang lahat dahil sa wakas ay naging kumpleto at maayos na rin ang pamilya ng dalawa. Weeks had passed after the incident. Dina received a wedding invitation. It was from her friend Sarah.
Ikakasal na ito sa nobyo niyang si Flora. Malawak na napangiti si Dina. Finally, they'll now have their own happy ending. Bulong ng dalaga. And so are we. Biglang sumulpot si August sa kanyang likuran. Yumakap siya sa bewang ng asawa at hinalikan ng pisngi. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Dina. They're downstairs with your parents. Gusto ka doon nila makausap, especially your mom. Sagot ni August. Kumabog ang puso ni Dina dahil sa narinig. Ganun ba? Okay, bumaba na tayo. Pagkababa nila, bumungad ng mga magulang ni Dina na nakikipaglaro sa kanilang kambal. Mommy! Sigaw ng dalawang bata saka lumapit sa kanila. Nagpakarga ang dalawang bata sa kanilang ama. Lumapit naman si Dina sa kanyang mga magulang upang humalik sa pisngi nila. Mom, Dad, mabuti po't napadalaw kayo. Kamusta kayo? Maliit nang ngumiti si Dina. We're doing good, sweetie. Everything's going well. Napadalaw kami para kamustahin kayo, especially after what happened. Gusto ko rin kausapin ng mami mo. Saad ng kanyang ama. Di, can we talk? Mahining saad ng kanyang ina. Tumango naman si Dina at inumuestra ang kanyang kamay, signaling her mom to follow her. Nagtungo sila sa maliit na garden nila sa likod ng bahay nila. I'm sorry, Di. Paunang salita ng kanyang ina. Nagulat si Dina dahil sa sinabi nito. Po? Nauutal na tanong niya. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko. I know hindi ako naging mabuting ina dahil palagi kitang pinipilit na gawin ang mga bagay na gusto ko. Galit na galit ako sa'yo without any valid reason. I'm sorry, anak. Umiiyak na ani ng kanyang ina. Mommy, it's fine. Sagot ni Dina na naiiyak na rin. No, it's not. I force you to do things that you don't want. Sinisi at sa'yo ko ibinaling ang galit ko sa tatay mo. I was so blinded with my anger for your biological father. Nabulag ako sa galit ko hanggang sa hindi ko namalayang pinapahirapan na kita. Vaughn, your father, he was the one who opened my eyes. Minulat niya ako sa katotohanang sinisira ko ang buhay mo. Mahabang saad ni Diana. Suminghot si Dina, saka pinunasan ang kanyang luha at ngumiti. Mommy, it's fine. I already forgive you. You're my mom, and I love you. Sometimes, everything you told me to do is too much. Pero nanay kita, at mahal kita, kaya hindi ko gustong suwayin ka. Niyakap ni Dina ang kanyang ina. I forgive you, Mom. Matagal na. I love you. Without you, hindi ko makikilala si August. At kung walang August sa buhay ko, wala ring makukulit na Austin Helix at Helixia Zane Montesilio Romano. Sabay naman silang napatawa. Sa paglipas ng oras, patuloy na nag-usap ang dalawa hanggang sa napagdesisyon ng umuwi na ng kanyang mga magulang. Ilang buwan ang lumipas. Sumapit ang araw ng kasal ng kanyang kaibigan. Matapos ang seremonya ng kasal, it was now the bride's turn to throw the bouquet. Nakangiting gumilid si Dina dahil hindi na siya single. Only single ladies are allowed to join. Masayang nagbilang ang mga taong nakapalibot sa bride na nakatalikod. Nang matapos ang pagbibilang, humarap si Sarah at lumapit sa pwesto niya. Sakay binigay ang bulaklak na hawak niya kay Dina. Bakit mo binibigay sa akin to? I'm already married. Nalilitong saad ni Dina. I know, diba nangako tayo noon na lahat tayo may sariling happy ending? I already had mine. And now, it's your turn. Nakangiting saad ni Sarah, saka siya'y tinalikod. Napasinghap si Dina nang makita niyang nakaluhod si August sa kanyang likuran at mayroong hawak na diamond ring. August? What's this? Naiiyak na tanong ni Dina. Dina, alam kong hindi naging magandang simula natin. It all started an arranged marriage and I want to change that. Gusto kong ikasal tayo ulit dahil mahal natin ang isa't isa. Hindi yung dahil sa isang kasunduan lang. So, Dina Hayes Montesilio Romano, will you marry me again? Saad ni August. Humihikbing tumango si Dina. Masaya namang tumayo si August, saka isinuot ang singsing sa daliri ni Dina at siniil ang labi ng dalaga ng isang malalim na halik.
Mahal na mahal kita, Dina. Puno ng pagmamahal na saad ni August. I love you too, August. Nakangiting tugon ni Dina. And we love you too. Sumulpot ang kambal sa harap nila, saka nagpakarga. Lumipas ang ilang taon, naging mas matibay ang kanilang relasyon at mas lumalim ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Matapos ikasal ni Dina at August, nabiyayaan muli sila ng isang anak. This time, triplets naman ng mga lalaki. Pinangalanan nila ang mga ito ng Encozic Romano, Escozin Romano, at Ecozid Romano. Finally, Dina and August found peace and contentment. Mayroon na silang isang buo at masayang pamilya, kaya wala na silang mahihiling pa. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.